Hi guys! Welcome sa isa na naman nating vlog. And for today's video, ano nga ba yung mga struggles or dilemmas na naranasan ko from being a nursing student hanggang sa ngayon na nag-work na ako? Stay tuned and find out. Yes guys, so bilang isang nursing student hanggang sa ngayon na nag-work na ako, ano nga ba yung actually I've written 16 struggles or dilemmas na na-experience ko as a nursing student during my nursing school days and even now na nag-work na ako. So number 1 in the list is yung white uniform ko hindi bagay sa akin. So, isa yun sa mga struggle ko na parang, magna-nursing ba talaga ako? Hindi talaga bagay sa akin yung RLE at saka clinical uniform ko. So, nag-aral ako sa FEU Manila, sa Moraita actually. And naalala ko, may isang dean na lumapit sa akin. I think it's si Ma'am Yang or parang professor pa siya noon. Tapos lumapit siya sa akin, tapos sinabihan niya ako na, "Are you pregnant?" Ganon kapangit sa akin yung uniform ko para mapagkamalan akong buntes. And also guys, yung RLE uniform namin na pang community, feeling ko ang dugyot-dugyot ko habang suot ko yun. Ewan ko, hindi lang talaga bagay sa akin yung white in general siguro. So, number 2, height and weight. Kasi sa FEU before 2007 siguro, mahigpit sila sa height. They only accept, I think, 5 feet and above. Kaso ako, 4'11". Minsan nga, 4'10" lang eh. But luckily, during my time, I am batch 2007 and inallow na nila yung height ko. I was even willing to buy shoes na medyo mataas-taas para medyo may leverage. Pero okay na yung height natin. My weight, well, natanggap ako, so it means that my weight is just fine. Then, yeah, I had an experience na na-needle prick ko ang clinical instructor ko. I don't remember her name, pero siya yung clinical instructor ko nung community days and I think sa lying in clinic during my maternal and child nursing days. So, I gave vitamin K injection sa isang baby na kapapanganak lang. And hawak-hawak niya yung hita ng baby. Tapos, after ko ma-inject, hawak ko pa yung needle, of course, yung syringe na may needle. And I don't know what happened, pero na-prick siya. So, I felt so sorry. I felt so stupid. Parang feeling ko na para sa akin ba talaga tong pag-nursing kasi parang napapahama ko yung sarili ko at yung ibang tao lalo na. So, kung may mga karanasan kayong ganito guys, hindi yan hindrance para hindi nyo ipagpatuloy ang pag-nursing. I think na nakatulong yun sa akin to become more stronger in accepting things na wala na akong magagawa kundi mag-sorry at mag-pray na sana wala namang contagious disease yung bata. I really felt sorry for my clinical instructor that day. Or until now naman, pag naaalala ko, I really feel sorry for her. And then, I experienced discrimination. Kasi during my OR days, napansin ko na mas bet nila yung magaganda at mga payat kong ka-group compared sa akin. So, mas binibigyan nila ng OR cases. Mas binibigyan nila ng OR cases. Like, mas lagi silang nasa OR versus me na parang puro cesarean cases lang yung ina-assist ko. Pero, yung mga ka-group ko, kung ano-anong cases yung ina-assistan nila kasi gusto sila ng surgeon. Pero kidding aside, wala naman akong angst about it. Basta naalala ko lang na parang, ay, mas bet siya ng surgeon. Tapos, number 5, naranasan ko malate sa duty
dahil yung partner ko ay nakalimot gumawa ng assignment at nagtagal kaming gawin yon sa computer shop. So, JC Carion, kung nanonood ka, naaalala pa kita. Ikaw ang dahilan kung bakit ako na-late minsan sa buhay ko as a nursing student. So, super... Number 6, maawa sa patient. I remember nung nursing student ako, tapos na-assign kami sa Quezon Institute na may mga TB patients. Naalala ko na meron ako naging isang patient doon. Actually, isang room yon na na-assign ako. Tapos may isang particular patient ako na yung bed niya, wala man lang linen. Tapos, struggling talaga siya to get his meds. Tapos, even IV, wala siyang pambili. So, as a nursing student, gusto mo sanang tulungan lahat ng tao nandoon, bilhan ng mga IV fluids na kailangan nila. But then, we can only help to an extent. So, nasa isang government hospital na sila, and yet, nakakalungkot lang isipin na yung isang bagay na kailangan nila, hindi mabigay sa kanila kahit admitted na sila just because wala silang pambili. Diba? Yung sabi yun. Mag-volunteer. That's number 7. Mag-volunteer after graduating and passing the boards. So, after passing the board exam, syempre, nag-expect tayo na ma-hire na tayo as a nurse. Kaso, during that time, wala talagang hiring. Parang freeze ang hiring. Tapos, hindi ka makalabas ng country kasi hindi nag-hire ang UK, Canada, US. Parang frozen lahat. So, ang ginawa ko noon is mag-volunteer work. Nag-volunteer ako sa hospital malapit sa amin. And luckily, na-accept naman ako. Yun nga lang, it's not a paid job. And 6 days per week yung pasok ko. Diba? Ang sad nun. Pero, at least, nagkaroon ako ng hospital experience na naging dahilan kung bakit ako nakapag-Saudi Arabia. Next is, yun nga, hindi ka hireable kung wala kang experience. So, yun talaga yung key to success. Mag-volunteer ka to get an experience, and then, until such time na makapag, yung ma-hire ka because you have a volunteer work experience. So, hindi nga lang ako nagka-chance na magkaroon ng job after my volunteer work, pero at least nakaalis naman ako agad ng bansa to Saudi Arabia para mag-practice as a nurse. So, they gave me a chance na mag-grow hanggang sa makalipat ako ng United Arab Emirates and then finally USA. Then, maulanan sa paghahanap ng agency or work. Yun nga guys, so I remember that time, dala-dala ko yung isang malaking bag, baka nga mas malaki pa sa akin, na puno ng 10 to 15 envelopes. Sa loob ng envelopes na yon guys, naalala ko, sa loob ng envelope na yon may isang set ng CV, isang set ng CV, diploma, TOR, experience, certificate, at kung ano-ano pang mga certificates na nandun, BLS, lahat na. So, 15 pieces na ganun kahakapal. Dala-dala ko yon. Sumasakay ako ng bus, galing Batangas. Tapos, binabaybay ko yung kahabaan ng Ermita, kahabaan ng Taft, para maghanap ng agency na tatanggap sa akin at magpa-process para makapangibang bansa. So, nakakatuwa lang isipin na pinagdaanan ko yun. It's a struggle, and yet, na-conquer naman natin yun. And, nakahanap din naman tayo ng work after that. So, I'm really glad sa agency na nagbigay sa akin ng chance para makapag-work sa ibang bansa. And then, ayun nga, meron pang time na sinabihan ako nung taga-receive ng CV na
ikaw ba talaga to? Hindi mo to kamukha. Maputi ka dito eh. Ang itim-itim mo ngayon. Teka nga, ginanya niya pa yung CV sa mukha ko. Ikaw ba talaga to? Sabi ko, ate ako yan. Naranasan ko din magkaroon ng bully na senior. Nung nag-work na ako sa Saudi Arabia, I remember sumalangit na ang kaluluwa niya. But I had a Filipino nurse manager sa Saudi Arabia na talaga namang wagas makapang-bully. Although very subtle, pero ramdam mo sa sarili mo na it's already an act of bullying. But then, thankful ako sa kanya na because of her, nalipat ako sa NICU at nagkaroon ako ng experience doon. And until now, nasa NICU pa rin ako. So, may mga bagay talaga na pinapahirapan tayo or may mga struggles tayo that will point us to the right direction. Diba? Thank you again. And then, ito yata yung greatest struggle or dilemma ko or until now nasasayangan pa rin ako is that yung napangakuan ka na magiging charge nurse ka. So, nakatanim na sa puso ko noon na ako na yung susunod na charge nurse finally. Kasi guys, sa NICU, hindi ganun kabilis yung turnover ng staff. Ibig sabihin, hindi agad-agad magkakaroon ng open post para sa isang charge nurse. And for, I think for 3 or 4 years na nasa Dubai ako, I was working as a team leader already. And, syempre, hoping yung puso ko na sana dumating yung panahon na ako naman na maging charge nurse, official charge nurse, kumbaga, magkaroon na ako ng label na charge nurse. At saka yung manager ko naman is very, pag pinapakilala ko na, oh, this is Karine, isa siya sa mga candidates ko for charge nurse. Diba nakakataba ng puso yun? Kaso nga lang, kailangan kong pumili between Dubai at United States. And kahit na gustong-gusto ko talagang maging charge nurse sa Dubai, officially charge nurse sa Dubai kasi nagtitim leader naman na talaga ako. So, I had to give up yung dream na yon and become a nurse here in the United States. Kasi we're looking at the bigger picture. Ano ba ang gusto ko sa future? So, sadly, kailangan kong mamili between the two and I chose na magtrabaho sa US. Pero, happy naman ako kasi at least I was nominated. I was handpicked to become the next charge nurse. Yun nga lang, hindi ko siya nakuha. And then finally, isang pinakamalaking struggle ko pagdapat ko dito sa US, which is nasabi ko na di naman sa previous vlog ko, totoo, is, yun nga, napaka-family oriented ng NICU dito sa United States. Allowed ang mga magulang at relatives at mga anak na magstay sa loob ng kwarto together with your preemie or your patient na sometimes nakakatulong naman talaga sila kasi syempre especially kapag pinapadede na yung bata at tapos 3 yung pasyente mo. So after mong magawa yung assessment mo, sila na yung magpapadede. So big help na yon if you have 3 patients na assigned sa'yo. Pero minsan nakakasagabal din sila, like there is something that you wanna do that you know will help the baby kaso hindi mo magawa kasi nga andun sila nakabantay 24/7. So, isa lang yun sa mga feeling ko at it took time for me para maka-adapt sa ganong setup. Kasi dati iniiyakan ko talaga na may mga magulang, paano ako makaka-diskarte niyan, yung mga ganon. So, as time went by, natutunan ko na maging advantage sa akin na nandiyan yung mga magulang. And you guys, ano naman, darating din naman ang panahon na pag hindi naman lahat ng bagay lagi is madali. Pero natututunan natin pakibagayan at natututuhan din natin na maging normal na yung routine na ganun. So yun guys, yun lang naman ang aking 15 struggles or dilemmas na naranasan from
being a nursing student hanggang sa ngayon na nag-work na ako. Thank you for watching. See you guys on my next vlog. Bye!